Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Magandang tanghali po sa ating mga ginigiliw na tagapakinig ngayong araw ng Lunes. Ako po si Karen, dito po sa Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM, isang programa ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. At kasama nyo lagi tuwing Monday kantahan, si Satch po. Kumusta po kayo? At nagbabalik po ang inyong DJ na Father Pa. Ito po si Father Joel para sa Kwentuhang Katoliko. Kantahan na naman tayo ngayong Lunes. Oh yes, it's Music Mondays. So tayo ay nagbabalik, no, pagkatapos ng aming retreat, no, sa Tagaytay. Ay itatanong ko sa inyong dalawa, ano yung nangyari sa retreat at ano yung mga pinagkakanta ninyo doon? Baka kung ano yung mga pinagkakain ni Satch, yun yung tatanong mo. No? Ay, kinuwento na niyan kung ano yung kinain niya doon. At nakikita ko sa inyong mga pictures. Post ng pagkain eh. Oo, parang hindi man nag-retreat, no? Kumain lang doon. No? Food trip. Oo, Pero, ganun yung ginawa. Sabi ni Tita Shirley last week, Satch, pag-adis ninyo, kaya ka daw sumama kahit di ka pare kasi nire-request daw na mga lolo priests kasi nag-e-enjoy sila sa mga tinutugtog mo. Ibig sabihin, Oo. Siya na lang nga yung sikat eh. Eh? Oo, siya na lang yung nire-request nila. Pinapag-speech nila. Pero speech! Kanta. Ayoko. Ayaw niya mag-speech. Gusto niya lang niya kumanta. Ano nga yung kinanta mo doon? No? Nako, tayo nag-assist sa liturhiya sa buong araw ng retreat. From Tuesday to Thursday, Friday, ano? Yung mga ibang kakantahin natin dito, no? I think kinabit ni Satch kakantahin. Kinanta namin nung retreat, nakakantahin din natin ngayon. No? Oh, syempre. Naku, exciting kasi ako excited kapag November, December eh. Kasi ibig sabihin, bago na yung ordo. Okay. Something new, di ba? Yung parang bata eh, pag bago yung libro, na amoy-amoy pa. Oo. Na haplos-haplos. Oo, Ano syempre. ba meron sa ordo? Bakit? Ano? Sayang-saya ka. Syempre, BF niya yun. pag luma yung ordo, medyo dog-eared na. Ibig sabihin, gamit na gamit, di ba? Okay. Eh, pag bago na, syempre, bagong pahina, mabango pa. At syempre, ibig sabihin, sa ating mga Katoliko, yun yung new year. Oo. Kala ko masarap yung ordo kaya pinapanabigan mo. Amang puro pagkain yung nasa isip mo. Sabi ko na, hindi pa kumakain talaga. Kasi sabi mo mabango eh. Parang ano kaya lasa ng ordo eh. Makaka-relate dyan yung mga nerds. Parang hindi ka nakaka-relate ha. Hindi. Yung pong ordo na binabanggit po ni Karen ay yung pong ginagamit po natin na parang kalendaryo sa liturhiya sa simbahan, no? Yun po yung mga order of prayers, no, celebration of the liturgy of the hours, at saka celebration in the Eucharist. Para alam mo, makita mo, may fiesta ba ngayon, o kaya solemnidad, o kaya ordinary time lang pala, o kaya naman, no, nasa season na pala tayo ng Quaresma, no. Yun po kasi mga simple nating mga kalendaryo, no, nakasabit sa bahay, no, lalong-lalo yung mga in-check, 'di ba? Yung mga in-check na kalendaryo. Tita Shirley. Oo. Hindi, 'di ba? Wala naman kasing Lalo anong na yung piyesta galing sa ng mga santo, 'di ba? commercial. Ang nakalagay doon low tide, high tide. Oo, yung mga full Pagbibilog ng moon, buwan. no? Ay, pero kung minsan pinaghahalo yan ha. Oo. Kung minsan may Chinese characters, tapos may high tide, low tide, may phases of the moon, tapos mamaya may patron saint of the day. Kaya nga parang kung gusto natin yung kompletong-kompleto, malaman natin ano ba yung what's in and what's not, no? Sa day na yon, bumili po kayo ng ordo, Tsaka, no? ano yan, di ba? St. Paul's. Kahit basta ordo yung dala mo, kahit wala kang misal, mabubuhay ka kasi basta may Bible, syempre. Alam mo kung ano yung readings for the day. Ayun nga lang, syempre, yung gagawin mo, ibaligtad. May Old Testament ba? May kung may readings ha, kung 2 readings. Nandun yung Salmo, nandun yung
second reading, tapos Oo. nandiyan yung gospel. Yun nga lang, hindi tulad ng misal na dire-diretso yung pagbasa. Yun, bubuklatin mo. Pero, Oo. it's okay. Basta yung dalawa yung kasama mo. Yung May Bible. guide talaga siya, no? Tapos ang maganda pa po sa Ordo, no? Parang pinopromote natin yung Ordo ngayon. Kasi, No? Meron pong makikita nyo dyan, yung hindi lang yung mga piyesta natin sa simbahan, pero yung kapiestahan din ng mga ibang dioceses, Right. archdioceses. Kung minsan Ordination. nga, Ano? nandito yung ordination ni Bishop ganyan, Yes. yung kamatayan ni Bishop O, ganon, no? Kaya, like, tingnan kailan nyo siya po. na-install, No? Itong tinitignan ko, no, sa March, no, 19, no, sa Archdiocese ng Lipa, no, piyesta pala niya dahil principal patron niya yung si Saint Joseph, ganon din sa Alaminos, sa Romblon, sa Balanga, no. So makikita mo, updated ka dito sa araw na ito ay sama-samang may nagpipiesta ba, may nagse-celebrate ba ng ganito, no? Yun. Kasi ngayon sa entertainment world, doon lang uso yun eh, no? Kasabi, no, ngayong araw ay kapanganakan, no? Ni Vic Soto, gano'n. Oh, ni Vic Soto, kaya ni Vin Diesel, ganon. Si Among Chin. Oo, si Pero- Jim Diesel. Pero yun, yung pag nagbago yung ordo, yung bago kasi yun, bago, di ba, pag bago na yung ordo, ibig sabihin Advent na. Oo. Bago mag-Advent, the Sunday before the first Yes. week of Advent, meron tayong pinagdiriwang muna. Opo. At pag pinagdiriwang natin yun, alam mo na magsasara na yung taon. Oo. Liturhiko. Hindi Yes, po yung liturgical year. hindi yung Yes. 3-day sale ng SM o Robinson, no? Baka kala niyo po na-excite dahil malapit na yung 3-day sale. Hindi po, ang pagtatapos ng ating liturgical calendar, no, sa simbahan ay yung tinatawag nating solemnidad ng Kristong Hari, no? Or Christ the King, no? Amo, ang kwento nyo mamaya ha, kung ano Yes. kasi pag Christ the King, yung naaalala ko nung sa Manila, hindi masyadong uso kung nasa very urban area ka, di ba, Sach? Pero sa atin kasi, especially nung mga 80s, hanggang 80s, inabutan ko pa. Pag Christ the King, hoy, yung mga bahay, aligaga, Mm-mm. manisisla, dahil Oo. lumambali. Bakit? Bakit? Kasi ilwalde ing Image. frame. Either Oo. the image or kasi Yung alala picture. mo, may picture pero Ng yung Christ picture the na yun Christ hindi the lang King. basta picture eh. May altar. Binibihisan din yun. 'Di ba yung Ah. yung ginagawa ni King ngayon yung dinanmeng sequins, Shadow box. dinanmeng Oo. dinanmeng Oo. felt, Oo. dinanmeng tela, piblasan may imahe. Mm. The image or the picture of Christ the King. Oo. Alwal making awang. Kaya ba't dinanmeng banners? Oo. Yellow, tama ba yun? Yes. Red, Red yata yan. o red and yellow? Red, Red and yellow, white. white. White and yellow. Yung parang regal colors. Pero actually, yung regal colors is blue eh. Pero sa atin, no, red. Red yata and yellow if I'm And not yellow mistaken. and white. No, Castilian, ano na yun? ang ating Castilian. pong pag-uusapan ngayon ay tungkol lahat sa solemnity ng Christ the King. Lalong-lalo na, ano bang mga magandang ikanta, no? Sa Christ the King. Dahil once a year lang siya sineselebrate, meron pa rin pong mga proper songs para sa Christ the King. So, i-introduce po natin o kaya i-review natin itong mga kantang ito, no? Ang ganda rin na sumama po kayo sa ating kwentuhan ngayon, no? Ano po ba yung mga nakagisnan yung tradisyon, no, sa pagdiriwang ng Christ the King? O paano nyo pinagdiriwang ang Christ the King, no, sa inyong mga parokya, no, sa inyong mga simbahan, sa inyong mga kapilya? Magparamdam naman po kayo sa amin. So, mag-text lang po kayo sa mga sumusunod na mga cellphone numbers. Sa ating mga smart subscribers po, 0918-351-8282. 0918-351-8282. Sa ating mga Globe subscribers naman po, 0917-363-3738. 0917-363-3738. At sa mga Sun subscribers naman, 0923-231-4124. 0923-231-4124. Mag-text po kayo at makisali sa ating kantahang katoliko. Oo. Kantahan at kwentuhang katoliko. So, yun pong, siyempre, kailangan merong entrance song, no? Siyempre naman. Para sa Christ the King. So, ito po ay entitled na English hymn po siya
na to Jesus Christ, our sovereign King. No, saan ba galing ito, Satch? Yan ay ang teksto na yan ay galing kay Martin Hellriegel na pinanganak noong 1891 at namatay noong 1981. So 90 years old siya. nung namatay. So meron siyang ang tono niya ay tinatawag nating Old Hundredth. Okay. Yan po. Sige. To Jesus Christ, our sovereign King, who is the world's salvation, all praise and homage do we bring, and thanks and adoration. Thy reign extend, O King benign, to every land and nation. For in thy kingdom, Lord divine, alone we find salvation. To thee and to thy church, great King, we pledge our hearts' oblation, until before thy throne we sing in endless jubilation. Okay, Familiar napakaganda. yung kanta kasi may Kapampangan na version yan, di ba? Oo, mamaya kakantahin din, no, yung Kapampangan version. Yung tono niya, no, very Madaling tandaan. tandaan. No? Meron siyang retention, no? Siguro po nagtataka kayo, paano ba nagsimula yung Christ the King, no? Actually, ito pong celebration ng Christ the King is just a recent addition to our liturgy, no? Ito po ay in-institute o inumpisahan, no, ng ating Santo Papa noon na si Pope Pius XI, na nagumpisa po ang celebration na ito noong 1925 pa lang. So, kung iisipin nyo, napaka-bata pa lang nitong ating celebration, no? 1925 yung celebration ng Christ the King. Wala pang 100 years. Oo. At ano yun po yung reason talaga ni Pope Pius the 11 for instituting this celebration of Christ the King? Meron po silang tinutugunan na problema nung mga panahon na yon. At ito po yung problema ng tinatawag nilang secularism, no? Ano bang ibig sabihin ng secularism? Yung secular, yung parang makamundo, no? Ang pagiging makamundo ng tao. From the very word Latin word secula. Oo. Sabihin world. Mundo, no? Secula, secularum, Yun. no? World without end. World without end, no? Secula is world, naging makamundo ang tao, no? Yan po yung, well, anyway, napakahirap kasi pong i-explain without becoming very technical. Pero yung connotation kasi ngayon pag naririnig natin yung term na secular, ibig sabihin parang nahihiwalay na yung tao sa pananampalataya. Yes. Sasabihin mo, ano ba yan? Anong, kunyari, nanong katatagan yan? Secular, king pisamban. Oo. Ibig Yun. sabihin, king munisipyo, king, yung nothing to do with Oo. religion. mm-mm. Kasi noong unang panahon, di ba, yung mga charity, saan nagsimula yan? Sa simbahan. Oo. Saan nagsimula yung pag-aaral? Sa simbahan din. Oo. Pero later on, yung mga ganong ginagawa, di ba ngayon, may charities na walang Hindi. kinalaman sa simbahan. Basta sasabihin nila, we just want to bring Oo. relief goods. So, walang kinalaman sa simbahan. So, parang naramdaman ng tao, yung buhay nila maaring umandar na walang kinalaman sa simbahan. Oo. Yun. Kasi meron pong parang negative o masamang connotation o ibig sabihin ang pagiging makamundo nung panahon na yon, lalong-lalo na during the time of the Middle Ages, nung nagiging
naging napaka-abuso o abusive nitong mga ibang pare, no, dahil pag sinabi mong secular ang pinag-uusapan pera, no, kayamanan, no, kaya nga ng mga ibang pare o yung mga gustong maging religious o maging very spiritual, sila ay tumakas sa mundo. No? Sila ay pumunta sa mga monasteryo. Ang tawag doon is fuga mundi, no? Pagtakas Parang sa mundo yun. pagtakas sa mundo, Opo. yung Fuga. fuga, Ah, 'di ba? Yung Takas. pagtakas, anong tawag mo doon pag nilalabas mo yung mga bulate mo sa tiyan? Purga yun. Purga. Pwede Purga ngayon, naman di ba? yun. Ay, madalas nangyayari, di ba? Yung ating mga kaibigan sa Pampanga Provincial Jail, alam nila Pumupuga. yung term na pag sinabing, Oo, yan, pupuga. pumuga. Oo. Ibig sabihin, Tatakas. tatakas. Oo. So yung Hindi- pagpupuga, yung Hindi good, pagtatakas, no, sa mundo. Kaya nga nagkaroon ng parang pagkakahiwalay, no? Ang makamundo at ay yung parang Makadiyos. makadiyos o mala spirituality, no? Yung Hiwalay. nakahiwalay, nakatakas ka, nakalayo ka sa mundo, no? In reality, hindi dapat na magkahiwalay yan. Yes, pero hanggang ngayon, we still Umaandar feel yan. this Oo, presence. tama. Kamukha po sa aming mga pare, no? Ito dahil galing po ako na nag-aaral ako sa Don Bosco, no? Kung minsan yung mga alam na mga parents sa mga Don Bosco ito, kayo pong mga pinag-aaral niyo po yung mga anak niyo, no? Bilib na bilib sila sa mga Don Bosco priest, no? At napakababa ng tingin nila sa mga diocesan. At hindi ba diocesan ang tawag nila? Ang tawag nila is secular priest. Pag sinabing secular priest, ang agad na nasa isip ng mga parents na pinag-aral nila mga anak nila sa Don Bosco, matatakaw sa pera yung mga yan. No? Kasi nakikita namin, no? Makikita mo naman, no? Dahil religious sila, itong mga Salesian priests o religious priests, no, they give everything to the community. Pero pag makikita nila yung mga pare, no, agad kinukuha yung stipend, agad kinukuha yung pera, agad pera yung tinatanong nila, no. Nagkakaroon ng napakapangit na connotation. Kahit ako ngayon, minsan pag umuwi ako, yung mga ibang kakilala ko doon, no, agad tatanong sa akin, saan ka pare? Ay, sa Pampanga po ako, sabi ko naman na gano'n. No? Ano kang congregation? Diocesan po ako. Secular ka? Hindi po, diocesan po. No? Hindi nila maintindihan yung word na diocesan, yung archdiocese. No? And then, pag nabanggit mo na ikaw ay diocesan, o archdiocesan, no? Makikita mo dun sa mukha nila yung magsisimangot sila, no? Pero pag sinabi mong, Don Bosco po ako, Jesuit po ako, Franciscan po ako, Dominican po ako, talaga, gano'n, no? Agad bilib na bilib sila. Ano yung apostolado mo, etc. Agad na bilib sila, no? First impression, no? Pero pag nag-homily na ako, yun, mabibilim na sila. And then, joke lang. Nakita niyo po, the first impression, people have this negative connotation of being secular, no? At mamaya po explain natin paano ba nagkaroon ng development yung tinatawag nilang secularism, no, sa mundo natin during those times, mga 1900s, lalong-lalo na during this peak ng 1925 na tinatag nila, lalong-lalo na po si Pope Pius XI, itong celebration ng Christ the King to respond to this need. Ano ba yung problema nitong secularism? So, i-discuss po natin. But again, no, ito po yung isang counterpart ng introduction or introductory song na kinanta po natin kanina. Ito po yung Kristong Ari, Ginu at Ari with the same tune, no? At ito ba i-translated, no, dito sa original. So, kung kayo po ay magkakaroon ng kapangpangan mas, no, pwede niyo pong ikanta ito for your opening hymn. So, pakinggan po natin kang Kristong Ginu at Ari. Kang Kristong Ginu at Ari, ning yato at ning pahanwa, purit salamat babyemi,
lugod at pamanyamba, Lydiaing pamagari mo, karing sablang lelangan, kingke kang kayaryan Gino, karining kaligtasan, kekat king Santa Iglesia, tulamit kasakitan, iayain mingan keka, ngenit kapilan man. Okay, no? Ito pong problema ng secularism, no, napakarami pong factor, so mga dahilan para masabi nating bakit ang tao ay naging makamundo, no? Pero isa pong ano diyan ay pinagmulan ay yung tinatawag nilang scientific revolution, no? Nung pong unang panahon, no, magsimula nung matatag ang simbahan, no, hanggang mga 1500s, ang focus lang po ng tao ay ang Diyos, no? Ang pinag-uusapan ng tao ay lahat tungkol sa Diyos. Meron pa ngang account nung mga 4th century, 3rd century, nung pinag-uusapan po nila yung tungkol kay Kristo, kung si Kristo ba ay tunay na Diyos at tao, no? Yun po yung debate ng mga unang tao ngayong unang debate nila. Alam niyo po ba, sabi doon sa history, no? Kahit daw po yung mga panadero, kahit daw yung mga nagtitinda sa palengke, yun ang pinagdidebatihin nila, no? Yun yung pinag-uusapan nila. Sino ba si Kristo para sa kanila? Yun yung chismis. No? Yun yung chismis. Yun yung, at talagang, pag talagang nag-away daw sila, minsan suntukan, no? Magkakagulo, dahil may isa daw pinipilit niya si Kristo ay tao lang. Merong isa ay pinipilit niya si Kristo ay Diyos lang. Meron naman isa pinipilit niya that siya ay both, no? Mixed breed. Parang ganon. No? Pero, yun po yung yan yung parang environment. Yun yung, that is what occupied their time. Oo. Hindi, pagising mo sa umaga, yun yung, di tulad ngayon, di ba? Pagising mo sa umaga, kung mag-aaral ka o magtatrabaho, traffic yung una. Paano ko tatakasan ng traffic? Noon, pagising mo sa umaga, magdadasal ka, tapos yes. Yun yung masasalubong mo pag nagkwentuhan kayo. Oo. Alam mo ba, di ba lalo na sa Europe, dyan yung may mga councils. Yun yung pag-uusapan nila. Do you know that? Yes. Yesterday or last night, they discussed in the council na Jesus is the Christ. Or Yes. Jesus is kesyo, At ganyan. sino po yung nagiging batayan, no, para tapusin ang mga debate, pag-aaway na ito? Siyempre, kailangan magkakaroon ng pinakamataas teaching authority to say that this is the truth. Yan po yung simbahan. So, from the beginning, the church has become the teaching authority. No, kumbaga siya yung naging hari, no? Nagsasabing itong katotohanan, ito ang tama, no? Ito ang dapat na sundan, no? But ang nangyari po, because of the alam niyo yun, yung theology, di ba? It is the queen of all sciences. Right. No? Lahat po ng mga siyensya nung unang panahon ay sa English is subservient, no? Sila ay sumusunod lang sa teolohiya, ng pag-aaral sa Diyos. Pero because of the development of the human mind, pag-iisip ng tao, no? Dumating po itong mga iba't ibang scientist na nakapag-impluwensya sa isip ng tao, no? At ito pong mga ibang scientific observations and findings, no? It has proven that the church is wrong in some of its claims, no? Na parang mali ang simbahan sa kanya mga pinapaniwalaan, lalong-lalo na po doon sa tinatawag nilang heliocentric theory, no? Noong unang panahon po kasi ang simbahan, ang paniniwala niya ay ang mundo, siya ang sentro ng kalawakan ng galaxy of the universe. Helios. No? Helios yung sun. The sun, no? Pero ito po ay ang tawag mo dito, no? The earth
is Earth-centric. the earth is the center. Yun po yung paniniwala niya, no? But here comes a scientist with the name of Copernicus, no? Sabi niya, pinag-aaralan po niya yung mga between, no? Gumagawa po siya ng mathematical equations, so mathematical formations, no? At nakita niya, napakahirap gawin itong mga mathematical formations, no? Hindi ko maintindihan kung ang araw siya ang sentro, no? De sana, no, magiging madali itong pagtatrack, no, pagmamapa ng mga between, sabi niya, no. Pero pag ang mundo siya ang sentro, napakahirap, hindi ko maintindihan, no, sabi niya, no. So pinopropose niya na nag-uumpisa, hindi kaya na ang araw siya ang sentro. Hindi kamukha ng hindi kamukha ng sinasabi ng simbahan na ang mundo siya ang sentro. At napatunayan po na totoo yung teorya ni Copernicus nung dumating si Galileo Galilei. Pero among baka maisip ng ating mga nakikinig Oo. na yung mga debating nangyayari niyan may kumakalaban sa simbahan. Hindi po. Oo. Si Copernicus ay isang Pari, no? So kumbaga nangyayari Habang in siya the church. nasa Yung- loob ng simbahan, At no? alalahanin natin, nung panahong yon, wala pa talaga yung mga advances, wala pa yung mga powerful telescopes. Oo. So yung simbahan, yung paniniwala niya, based on the technology of that age. At saka Kumbaga, based on the scripture. yes. Dahil ganyan naman po Yun yung yung simbahan. interpretation di ng ba? scripture. Ito po yung paniniwala natin. Yes. Tayo ay naniniwala sa katotohanan na binibigay ng Biblia. At kung Opo. babasahin niyo po ang Biblia, Kung literal, among oo, nandun sentro, pinapakita na ang Diyos, ginawa niya ang mundo. So, Right, right. ang isip po nitong ating simbahan na dahil ginawa ng Diyos ang mundo ang sentro. No? Ang tao ang sentro. No? Pero nung dumating nga po si Galileo Galilei, na-invento niya yung telescope, doon niya napatunayan, tama nga yung teorya ni Copernicus. Na ang mundo ay isa sa mga planeta na umiikot at ang sentro talaga ay ang araw. At naging madali nga ang pagko-compute, no, pagtatrack sa mga between, no. Pero ano po yung implication, no? Ano po naging consequence, no, epekto? Ibig sabihin, naisip ng ibang tao, mali pala ang simbahan. Hindi pala siya hari sa lahat ng mga karunungan. At mali din ang Biblia, no? So, anong papaniwalaan natin? Among, yun No? po yung medyo nakakalungkot kasi these dialogues, I would call them dialogues, no? Pag-uusap. Pag-uusap. Ang mga pag-uusap na ito o yung prosesong ito nangyayari sa loob ng simbahan. Yung mga promotor, kumbaga, si Copernicus, pare. Si Galileo Galilei, lifelong Catholic yan. Catholic, Kahit Christian. diba, nung siya ay parang pinarusa, hindi naman parusa, pero yung hindi nayanig yung pananampalataya niya. Yeah. So yung ito, mga nangyari sa loob ng simbahan, pero yung nakakalungkot, lumabas. Yes. Parang ginamit pa kontra sa simbahan. Oo. Parang ano yan, ihahalin tulad ko yan sa isang pamilya. Kapag nagde-decision sila lang eh. Tapos pag may bagong information na pumasok, kunyari, sasabihin ng tatay, mag-excursion tayo sa Batangas. Tapos may dumating, yun, nakaset na sila doon, di ba? Yun na yung desisyon nilang lahat. Pero pag nalaman nila, new information, may red tide daw sa Batangas. O, saan tayo magbe-beach? Isipin nila, La Union, ganun. Yun, mag-iiba yung desisyon Yung kasi direction. may bagong information na Yes. pumasok. Oo. Sa pamilya yon, yung mangyayari kasi sa atin, Oo. desisyon ng pamilya, lumabas. Yes. So may pagkakahiwalay. Oo. So, dahil po dun sa mga developments na yon, nagkaroon ng pagtatanong ang mga tao, totoo ba ang sinasabi ng simbahan? Kung dito they are proven wrong, how much more sa mga ibang tinuturo niya? Baka mali siya. So, dito po nag-umpisa yung paunti-unting paghihiwalay, no? O pagkawala ng tiwala ng mga tao sa simbahan. So, nakikita niyo po dito nag-uumpisa
itong pagbabalik ng ating Santo Papa, ng ating simbahan, no? Pagbabalik ng tiwala sa simbahan, pagbabalik ng tiwala kay Kristo, pagbabalik ng focus sa Diyos, hindi lang sa tao. Ay, among, kung dudugtungan ko yung sabi ko, kung yung pamilyang yun na nagdidesisyon, may kapitbahay na nakikinig, Ayun. eavesdropping. Tapos yung sabi niya, ay hindi na sila sa Batangas pupunta kasi pangit, kesyo-kesyo. Oo. Sinabihan na napangit yung Batangas forever. Yes. Eh, hindi, Oo. mali yun. So, iba pala. Oo. Ganon yung nangyari. Okay. So, para po sa ating offertory, no? So, para po maging masigla ang ating pagkikisama sa celebration ng Christ the King, to center ourselves again, no, kay Kristo bilang ating ari, pagbabalik loob sa Panginoon. Ito po ay isang kanta na ginawa ni Dom Gregory Murray, no? Isang Benedictine. Ang title po niya ay O King of Might and Splendor. Pwede po nating kantahin sa offertory. O King of might and splendor, Creator most adored, this sacrifice we render to Thee as sovereign Lord. May these our gifts be pleasing unto Thy majesty, mankind from sin releasing, who have offended Thee. Thy body Thou hast given, Thy blood Thou hast outpoured, that sin might be forgiven, O Jesus, loving Lord. As now with love most tender, Thy death we celebrate, our life in self-surrender to Thee we consecrate. Okay, no? So, tingnan niyo po yung mga elemento nitong mga kanta natin, no, sa Christ the King, no? Ito ay pagbabalik loob sa Diyos, no? Pagbabalik ng ating focus, no, ng ating panahon, ng ating buhay, no, sa pagre-reflect, no, sa pagdarasal, no, sa Panginoon. Dahil nga po ditong secularism, nung sabi ko nga, nagumpisa dito po sa mga scientists na it seems that the church is wrong, no? Parang mali ang simbahan, no? Sino pang maaasahan natin, no? So nagumpisa na ang tao, naisip niya, wala akong ibang maaasahan kundi ang aking mismong sarili, no? So bakit ako magtitiwala sa simbahan? Ako mismo, I can find the truth, no? Kaya kong makita sa aking sariling capacity ang katotohanan, no? Diyan pumapasok, no, si Descartes, no? Ang pilosopo. Mga pilosopo. Kasi po ang itong pilosopong ito, no, si Descartes, no. Sabi niya, paano ko pa malalaman kung ano yung pinakasigurado, pinakatotoo sa lahat ng sinasabi nila, no? And he started to go into this doubting process. Doubt, no? Ibig sabihin yung parang pag-i-examine, no? Pagdududa sa lahat ng bagay, no? Kung ano sinasabi ng Biblia, pagdududahan ko. Kung anong sermon ng pare, pagdududahan ko. Kung anong nakikita ko, pagdududahan ko. Ano ba yung isang bagay na hindi ko pwedeng pagdudahan? So, ang isang bagay na hindi ko pwedeng pagdudahan ay ako'y nagdududa, sabi niya. No? Na ako'y nag-iisip, sabi niya. So, doon po dumating yung kanyang very famous line. Ano yun, Satch? Cogito ergo sum. No? Ibig sabihin po, I think, therefore I am, sabi niya. So, ang hindi ko mapagdududa ay ako'y nag-iisip, at dahil ako'y nag-iisip, no, ako ito. No? Ako ay
tao. So, I can start doing things that I like. No? At ito po yung unti-unting pumapasok sa isip ng tao. No? Yung bakit ko ba susundan kung ano sinasabi ng simbahan? Bakit hindi ko sundan kung ano yung gusto ko? For a very long time, dinidikta ako ng simbahan. So, ganun po yung naging parang general feeling ng napakaraming mga tao. Lalong-lalo na po yung mga ibang mga komunidad, yung mga ibang bansa sa Europa, dahil ito pong mga ibang bansa ay sakop ng simbahan. Yung kanilang mga lupain, yung mga tinatawag nila mga papal lands. At ine-exercise po ng simbahan yung kanyang sovereignty, yung kanyang power, yung kanyang pagro-rule dito sa mga taong ito. And people started to feel na they are oppressed. No? Parang unfair itong ginagawa ng simbahan sa atin. Bakit hindi natin pamunuhan ang ating sarili? Doon na po nag-uumpisa itong secularism. Kaya ko to. Hindi ko kailangan na simbahan. Hindi ko kailangan ang Diyos dahil hindi ako sigurado kung meron man Diyos. No? O kung may Diyos man, hindi ko sigurado kung ano siya. Ano siyang klaseng Diyos. Malayo ang Diyos. He has nothing to do with me. Parang ganun yung idea nila. Kasi naramdaman nila, pwede naman palang umandar yung tao na wala yung simbahan. Oo. No? Kaya nga po ito yung secularism, pagfo-focus sa sarili ko. What is important is me. What is important is I live happy, no? So that is what is very important. I don't need God. I don't need the teaching of the church. I don't need the Bible, no? They are just a waste of time. No? Okay? Kaya nga po ito ay elemento na paalaala sa atin, itong Christ the King, na ang simbahan ay mahalaga pa rin sa atin. Ang paniniwala sa Diyos, paniniwala kay Kristo ay nakakadagdag pa rin ng kahulugan sa buhay ng tao. No? Hindi siya extra lang, no? Ito ay talagang bahagi. Pero ang nangyari buhay. Kasi nakikita nila kung ano yung magandang dulot ng buhay, ng pag-iisip, ng siyensya, pero nakalimutan nila yung source o yung pinagmulan. So, para po sa ating communion, no, pwede po nating kantahin, no. Ang title po ng kantang ito ay Crown Him with Many Crowns. Ang bigat yata nun. Kaya mo kayang magsuot ng many crowns, no? Pero this is just a figure of speech po, no. Ito ay isang larawan lang. Crown Him with many crowns, ibig sabihin lahat ng ang Diyos, no? Lahat ng parangal at ang Diyos ay siya ang may hari, no? Nagmamay-ari ng ating buhay at lahat dito sa mundo. Pakinggan po natin ang kantang Crown Him with Many Crowns. Pwede po nating kantahin sa communion on Christ the King celebration. Crown him with many crowns, the Lamb upon his throne. Hark how the heavenly anthem drowns all music but its own. Awake my soul and sing of him who died for thee, and hail him as thy matchless King through all eternity. Crown him the Lord of love, behold his hands and side, rich wounds yet visible above, in beauty glorified. No angel in the sky can fully bear that sight, but downward bends his wondering eye, that mystery so bright. Crown him the Lord of
life, who triumphed o'er the grave, who rose victorious in the strife for those he came to save. His glories now we sing, who died and rose on high, who died eternal life to bring, and lives that death may die. Crown him the Lord of heaven, one with the Father known, one with the Spirit through him given from yonder glorious throne. To thee be endless praise, for thou for us hast died. Be thou, O Lord, through endless days, adored and glorified. Ayan, napakaganda, no? Isang dasal, kanta na paalaala na tingnan mo 'yan, no? Yung the triumph over the grave. No? Oh, yes. Yung Ayun nga, kaya nga Christ the King, di oo, ba? kaya nga siya'y hari, no? Hindi lang material na bagay, no? Pero siya'y hari, no, over the death, no? Yun yung kapangyarihan ng Panginoon. Hindi lang sa buhay niya ito, pero no, on Maging the sa kamatayan. next life. So, sino ba yung haring 2,000 years na hari pa rin? di ba? Yes. No? Yun yung ating laging inaalala siguro ngayong mga Yes. panahong ito, Among, tama po ba? Oo, no? So yan po yung paalaala, no? Tingnan niyo po itong pagdating ng isip ng tao, no? Ang tawag po kasi nila diyan is rationalism, no? Rational, no? Basta't gamit ng aking kaisipan, I can do good, no? O pwede kong ayusin ang lipunan, no? There is hope, no? Hindi natin kailangan ng simbahan, hindi natin kailangan ng pananampalataya. What we need is reason. Ang kailangan Yun yung- natin ay oo. kaisipan para magkaroon ng order, no, dito sa mundo, para maging maayos at mapayapa. Pero ito pong pag-iisip na ito, no, makamundo, no, ang ako lang ang pagtitiwalaan ko, ang sarili, ang tao. Tingnan niyo po, it didn't became very triumphant. It Ay, didn't hindi became talaga. very Opo. successful. Kasi kung successful po yan, no, bakit po nagkaroon tayo ng dalawang World War? Nung 19, anong year po yun nagsimula yung celebration, Among? 1925. So, Katatapos halos katatapos ng World War I. World War no? I. Makikita niyo po sa World War I na ginamit ng tao ang kanyang sariling kagustuhan, ang kanyang sariling isip, pero para saan? Para makapatay ng ibang tao. Gumulo lalo ang mundo. Nag-invent siya ng different machineries, not for the progress of humanity, but for the destruction of humanity. Ang gagala, mga mechanical, dyan dumating yung mga tangke, Yes. no? Nagkaroon ng chemical warfare, first time nagkaroon ng Yes. chemical warfare. Malakas yung mga ammunition. Nag-umpisa yung mga airplane, no? Iba't ibang klase mga baril, no? Never seen before. The first technological, sabi nila, warfare na nangyari sa mundo ay ang World War I. Nakakatakot. Kaya nga in-institute, no, sinimulan itong celebration ng Christ the King. Dahil pinapaalala sa atin, no, tingnan nyo, pag ang tao ang naghahari sa mundo, walang kapayapaan, walang kaayusan, no, nagiging magulo, no? Gumugulo lalo. Kaya we should return, no, our allegiance, no? Kailangan tayong bumalik sa pananampalataya, sa pananalig. Opo. Kailangan manalig muli sa ating Panginoong Hesukristo. No? So may nag-text ba? Merong mga May ilang texters dito. Ito yung Opo. babasahin ko, yung from 9586, galing siya sa San Matias. Atinla po kanong novena at mag 3 days vigil kami para king preparation ng fiesta ni Kristong Hari. Yes.
Tapos may ibang texters yung sabi, sana daw mabalik yung mga processions. Theophoric. Ah. Yan. Yeah. Yung kasi usually tama po ba pag nagpo-procession, yung buong parokya yan eh. Oo, sama-sama. Tapos kung minsan nilalabas yata nila yung Santissimo. Oo. Allowed pa po ba yun ngayon? Yung medyo kino-correct na po ngayon yung practice na yon dahil yung paglalabas po ng Santissimo, no, the Blessed Sacrament ay mas proper po, mas naangkop pag piyesta po ng Corpus Christi, no? Maganda rin nagpo-procession, no? Basta wag ilalabas yung Oo. Santissimo. Pwede naman yung pwede, yung no? image ng At Christ the King. ang kanila pong pinopromote ngayon, no, lalong-lalo na po sa recommendation po ng ating Archdiocesan Liturgy Committee, no, mas pinopromote nila yung krus bilang larawan ng Christ the King. Hindi naman ibig sabihin mali, no, yung image ng Christ the King, no? Pero titingnan po natin yung image ni Jesus, no, larawan ni Jesus na nakapako sa krus bilang hari, no, ay napakalalim ng kahulugan, no? Isipin niyo po, isang hari na lubas, no, walang damit, no, walang kayamanan, no, walang anuman, pero siyang pinakamayaman na nagkaloob sa atin ng pinakamahalagang Tama. kayamanan Yan yung dito sa mundo, ang grasya ng tragedy Panginoon. turned into victory. Oo. Tragedy turned into victory, no? Isang kabiguan na naging tagumpay nating lahat, no? Dahil yung kanyang kamatayan ay ang ating kamatayan din sa kasalanan, no? At ang ating kamatayan konektado sa kanyang muling pagkabuhay. Is connected. And the resurrection is really the triumph over death, no? Giving us a new life, no? The resurrection of our bodies. May kanta tayong ganyan eh. Mm-mm. Di ba, among kinakanta natin yan, naririnig natin yung awit. Ito yata yung susunod na aawitin ni Satch natin. Mm-mm. Pag Palm Sunday, naririnig natin yan kasi si Kristong Hari din yung papasok. Dumarating. Okay. Pero, inaawit din yan tuwing Christ the King. Pwede naman, mag-Latin pa tayo. May oras pa tayo. Okay. Latin So, at paparinig po namin sa inyo ang Latin. title na Christus vincit, okay, anong ibig sabihin nun? Christ reigns. Yan, Oo. Christ is the victor. Mm-mm. Christ is king and Christ the Oo. rule of the world. Ito po'y galing sa Roman acclamations pagka yung tinatawag nilang theophoric. Yan, theophoric. Dinadala yung Santissimo. So, Okay. carrying the God. Blessed Sacrament. Opo. Ito Okay. ay music ni John Kunk na pinanganak noong 1883 at na namatay noong 1976 lamang. Yan. Okay. Okay po. alam yan ng ating mga nakikinig. I'm Tagapakinig. sure. Kabisado nila yan. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Francisco Sumo Pontifici et Universali Pape, Pax Vita et Salus Perpetua. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vincit, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Florentino reverendissimo episcopo et omni clero ei commisso
Pax vita et salus perpetua. Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus imperat. Christus vinci, Christus regna, Christus, Christus imperat. Tempora bona veniat, Pax Christi veniat, Regnum Christi veniat. Christus vinci, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vinci, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Napakaganda po, no, na isang kanta, yung pong mga Latin na kinakanta kanina ni Satch. Ito po yung mga panalangin, no, una para sa ating Santo Papa, no, to Francis, Supreme Pontiff, the Universal Pope, everlasting peace, life, and salvation. Kahit po sa ating Archbishop, no, to Most Reverend Archbishop Florentino, to all the clergy, kahit ng mga kaparian, no, pinapanalangin, everlasting peace, life, and salvation. Ngayon, yung pinakahuli po, yung stanza, sabi niya, may good times come, may the peace of Christ come, may the kingdom of Christ come. So, panalangin po talaga ito para sa mga nanunungkulan na sa simbahan at sa ating lahat na membro ng simbahan. Pwede naman yung kapampanganin, Among, di ba? Yes, walang Actually, problema. Pwede tayo Oo. Sige, Satch. Ano po? Tirahin natin. Tirahin natin. Kapampangan na verses. Oo. So, isa na lang siguro, no, bago tayo magpaalam. At Aling i-announce verse? natin din yung Ano? Yung kay Apundong. yes, yung kay Apundong. Kang Florentino, kagalang-galang a obispo, ampon ding sablang pari, king kayang kaingatan, alanganggang kapayapan, beat kaligtasan. Christus vinci, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Christus vinci, Christus regnat, Christus, Christus imperat. Okay, siguro handang-handa na tayo para sa ating Christ the King celebration. Meron pa po tayong mga ilang days to prepare. So sa ating po mga choir dyan, no, maghanda na kayo. Parang handa awit. Oo. Yan, may mga texters tayo. Sabi niya, salamat po, Karing Pami Palino, King Celebration ng Christ the King. Yes. Pati po ing history na at ma-enrich lalo ing kasalpantayan ng Katoliko. Pero marami pang pwedeng pag-usapan siguro sa pagsiyamon gin na, no? Mas marami pang pwedeng sabihin. Of no? course. At pagkwentuhan. No? Hindi pa po natatapos to. Napaka-rich po, napaka-yaman itong kasaysayan bago na umpisahan itong celebration ng Christ the King. Ihanda ang mga tenga bukas. Yes. Yeah, kita-kita ulit bukas sa Kwentuhang Katoliko. So, bago po tayong magtapos, of course, no, binabati natin ang ating mga avid listeners, man. Nag-text sa akin ngayon, no? Si Kong Noel, no? Kumusta ka, Kong Noel? Sabi niya, good to hear your voice again on the air. Wow, no? Tapos, of course, ang ating die-hard fan, no? Si PJ na nakikinig. Lahat ng ating pong mga tagapakinig dito sa Katedral, sa Santa Rita, sa San Lubao, Matias. San Matias, no? Lahat po ng Marami ating tayong mga listeners faithful na, listeners. Yan, No? may mga nagpapasalamat kay Among Prop, si Among Joel Pogi. Okay.
Okay. So, bukas po. Okay. Nako, umabot na naman tayo sa oras ng ating pamamaalam, no? Bitin na naman yung ating kantahan. Pero, sige lang. May mga susunod na araw pa. Bago po natin tapusin ang ating episode, tayo muna ay manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The Lord be with you, And with your spirit. and may Almighty God bless you in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pag-aantabay ngayong Kantahang Katoliko. Ako po si Satch. Magkikita-kita ulit tayo bukas. At maraming salamat din po sa pakikinig. Ito po ang inyong paboritong DJ na Father Father Tutula Joel, kami. no? Na nagtatago ngayon dahil wala akong pasalubong sa inyo. Abangan nyo po sa building sa baba. Sa ngalan po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando, ito po ang Kwentuhang Katoliko sa 91.9 Bright FM. Ako po si Karen, nagpapasalamat at nagpapaalam sa araw na ito. Pag-ibig ng Diyos sa tanah.